Yo tol, kamusta? Alam ko lately, nakaka-stress ang buhay. Lagi naman eh. Lalo kapag tumatanda ka na. Meron ka ng mga obligasyon, responsibilidad, at mga pangarap na gusto mong matupad. Minsan iniisip mo na pag-iwanan ka na. Dahil sa nakikita natin social media, sa mga kakilala, kaibigan natin, sa sarili nating expectations, sarili natin. Dapat sa edad na to, ganito na tayo. O maging sa pagkukumpara natin sa sarili natin sa iba. Na, bakit sila? Bakit sila dyan na? Ako, nandito pa rin. Bagay-bagay na ganyan. Iniwala ako bilang tao, bahagi yan. Parte yan. Yung makaisip ka ng negatibo o makaramdam ka ng pakiramdam na parang may mali. Kahit na ginawa mo naman yung best mo, parang kulang. Pero gayon pa man, mahalaga nandirito ka. Mahalaga buhay ka. Mahalaga humihinga ka pa. Ibig sabihin nun, pwede ka pang magawa. Meron ka pang pag-asa. Diba? Pwede mo pang baliktarin ng sitwasyon mo. Ang buhay na naasam mo, buhay na maginhawa, payapa, kung saan nandun na yung mga hinihiling mo, kaya mo pa yung kuhain, kaya mo pa yung makamit. Sa ngayon siguro ang pinakatamang gawin ay huminto ka muna, huminga ng malalim, at magpasalamat sa Panginoon dahil nandito ka pa. Dahil tol, sinasabi ko sa iyo, sa mga oras na to, may taong gusto pang mabuhay, kaso huli na. May mga taong kritikal ang kalagayan ngayon. May mga taong pagpapalit ang lahat ng meron sila para lamang mapunta sa posisyon mo, magkaroon ng kamay, ng paa, ng maayos na paningin at maayos na kakagalaw, maayos na katawan, maayos na kalusugan, nakakapagsalita, nakakarinig, may mahal sa buhay, may kasintahan, may asawa, may anak. Kahit ba wala ka ng lahat ng mga yun at nag-iisa ka lang, the fact na buhay ka, blessing na dapat natin ipagpasalamat. Kasi madalas nakatingin tayo sa gusto nating makuha sa mga bagay na wala pa tayo, kaya nakakalimutan rin natin, ito yung nagiging sanhi para makalimutan natin o makaligtaan natin kung ano ba yung meron tayo na dapat natin ipagpasalamat, na dapat maging grateful tayo, di ba? Pero tao tayo tol, lahat ng mga nararamdaman mo may tuturing nating pangit, negatibo, hindi makakabuti, makakasama, lahat yan bahagi. Pero ang mahalaga, labanan mo, ipaalala mo sa sarili mo na teka lang, buhay pa ako. Kahit na hindi umayon sa plano yung naging resulta, buhay pa ako, nandito pa ako, pwede pa akong gawin, may kaya pa akong gawin, kaya ko pa itong baguhin, diba? Di pa huli ang lahat tol. Totoo na hanggat may buhay ay pag-asa. Kaso paano yung mag-umpisa? Siyempre sa sarili mo muna.
Ngayon, kung ikaw mismo ayaw mong gawing kakampi ang sarili mo at laging negatibo ang tingin mo sa sarili mo, laging mababa at maliit ang tingin mo sa sarili mo, mahihirapan ka niyan, tol. Kaya kung ganun ka, baguhin mo na yun. Simulan mong sikapin na maging mabait, maunawain at mabuti sa sarili mo. Dahil sa uli, ikaw ang pinaka nakakaalam ng iyong iniisip, pinaka nakakaalam ng laman ng iyong puso. Ikaw ang pinaka nakakakilala sa kung sino ka at kung para saan ka. Sa uli, tol, lahat tayo dito lumalaban. Lahat tayo dito hindi magkakaaway. Lahat tayo dito dapat nagtutulungan, nagmamahalan. Pero hindi ganun ang realidad. Kaya gawin mo kung ano yung nasa control mo. Yung iniisip mo, yung sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo, tol. Alalahanin mo yung mga biyaya na nakalimutan mo ng ipagpasalamat sa Panginoon. At huminga ka. At huwag kang mawawala ng pag-asa, lalo na ng tiwala at pananalig at pananampalataya sa Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa, ng lahat ng ating maaaring makuha sa mundo na to. Yan lang, tol. Sana napaisip kita, naparealize ko, may naparealize ako sa'yo sa mga sinabi ko. Nais ko yung makakabuti para sa iyo, para sa lahat, para sa atin. Kang susuko, kang titigil, mong isiping huli na ang lahat. Okay malungkot, okay lang makaramdam ng negatibong emosyon, pero wag mong hahayaang manatili ka na lang dun. Marami ka pang pwedeng magawa at hindi ka mawala ng pag-asa, ha? At may buhay, may pag-asa, marami ka pang makakaya. Makakalimutan magpasalamat, ha? Hanggang sa muli.